Pabuti ng pabuti. Hallelujah. Pabuti ng pabuti. At payaman ng payaman, sabi ng ating kapatid. Amen. Declare in the name of Jesus. Walang posible mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At kita ko naman, banat ko naman sa mga mukha natin, mga mukha ninyo na tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Tayo pinagpala ng Diyos dahil meron tayong Jesus. Because of Jesus, mga kapatid, binigay ng Diyos sa atin ang ating pangailangan. At hindi lang sa ating pangailangan, kundi ang buhay na walang hanggan. Amen? So, welcome po sa lahat mga kapatid. Ako pa si Kuya Eli. Amen? Bali, 4 weeks ba na hindi ako nakadalo. Dahil nga sa trabaho, hindi natapat yung Thursday yung Thursday sa hindi ako mga kapatid. So, ngayon lang po ako muli nakadalo. Pero puro ng Diyos dahil ako'y masaya mga kapatid dahil nakasama ko kayo ngayon, gabi, at kasama natin si Lord. Magpupuro tayo sa Kanya. Amen? At ako'y nagagalak dahil muli ay ginamit ako muli ng Lord mga kapatid to deliver His message tonight sa atin. Amen? So, palakpak muli sa ating Diyos. So, ang ating tema, mga kapatid, ay Conquering the Conqueror. Amen? So, ito po yung pinaka last Thursday ng October ba? October, amen? Yes. So, ito po yung sabi kasi pagkasalas na siya, ito yung pinaka-conclusion, amen? Pero tingnan natin kung ano yung bubuksan ng Lord sa atin sa kalagitnaan, ang kanyang mensahe, ang kanyang pinagkatiwala sa atin ngayong gabi mga kapatid. So, ang tema natin ay Conquering the Conqueror. Amen? Ano po yung conqueror natin? Sino yung conqueror natin? Si Jesus. Amen? Because of Jesus, mga kapatid, kung basahin natin ang buong Biblia, walang pinapatungkol ito kundi ang ating Panginoon Jesus. At ang Biblia, ang tinutukoy mga kapatid, ang Diyos dito sa Biblia na sinasabi, ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ito ay buhay. At ito yung nagbigay sa atin mga kapatid ng pag-asa. Because of Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Kung tinan natin yung pinakalaman ng Biblia mga kapatid, napakabuti ang Diyos at napakapalad natin. Bakit tayo napakapalad? Dahil ang sinabi ng Bible, ang sinabi ng salita ng Diyos, nung tayo makasalanan pa, may ginawa ng Diyos sa buhay natin. At yun yung pagbigay ng kanyang anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan yung sinabi ng John 3:16 kanina mga kapatid doon sa giving na for God so loved the world. Kaya napakabuti ang Diyos natin mga kapatid. Tingnan natin yung conquering the conqueror. Pero bakit yung binigay ng Lord lahat? Dinandyan na yung buhay na walang hanggan. Nandyan na yung anak niya, pinagkulob niya lahat. Inintin niya ang kanyang palad para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan mga kapatid, yung pagkamatay ng Lord Jesus sa krus. At yun yung dapat na tayo ang dadanas nun. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa the great mercy of God sa atin, hindi niya tayo hinayaan na doon tayo sa krus maghirap. Amen? Binigay niya yung lahat ng atin sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. He conquered death, mga kapatid. When the time that Jesus raised from the dead, mga kapatid, na-conquer na ang death. At ang sabi ng Bible, the last enemy to be conquered is death. Amen? Ito ngayon yung paghandaan natin. Kaya tayo nandito, mga kapatid, naniniwala ako na nandito po tayo dahil mayroon tayong faith kay Lord. Amen? Hindi tayo dinala dito, mga kapatid, ng emosyon natin. Dinala tayo dito ng pananampalataya natin, mga kapatid. Dahil nananampalataya tayo na may Jesus na kaya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. In fact, ang buhay na walang hanggan na sa iyo na sa ating mga kapatid. At yan yung dapat na panghawakan natin. Kaya lang, mga kapatid, mayroong isang kumahadlang diyan. Kung hindi tayo aware sa mga nangyayari sa buhay natin, minsan, nahihila tayo. Mayroong isang humihila sa atin. Hindi ayaw niya na
maranasan natin yung, na makamtan natin at mapunta tayo doon sa hinanda ng Lord na para sa atin, sa kanyang kaharian. At meron yan, humihila sa atin. At sino yan magawin? Yung kaaway natin. Yun yung si Kaneng. Amen? Kaya mag-ingat at be aware mga kapatid sa kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Ang kaaway natin hindi ang mga sakit. Hindi yung mga kahirapan, hindi ang kaaway natin. Yan yung mga palaso ng kalaban. Yun yung ginagamit sa atin mga kapatid ng kalaban para tayo manghina. Para tayo mawalan ng gana, mawalan tayo ng focus sa Panginoong Hesus, para mawala yung pananampalataya natin. Yung mag-distract sa atin, yung ginagamit niya sa atin. Para yung halimbawa yung pana, yung tatama sa atin. Ngayon, pag tinamaan tayo halimbawa ng mga ganyang sakit, mga ganyang mga sakit karamdaman, mga kahirapan, sitwasyon sa buhay, yun, pag nanghina tayo magkabay, talo tayo dyan. Pero buhay ng Diyos dahil 2,000 years ago magkabay, kinongkir ng Lord lahat yan. Prepare na lahat yan sa atin. Ang gawin lang natin ay manampalataya tayo sa Kanya. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, mga kapatid, kinongkir na yung dapat na magkongkir sa atin. It is death, mga kapatid. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, sinabi niya dyan, the last enemy to be defeated will be dead. He will be dead, mga kapatid. At ito yung paghandaan natin. Isipin natin, ang tingnan natin ng Biblia, si Lord, ang ating Ama, hinanda na lahat yan. Kinongker na yung death. Pero bakit napupunta pa rin tayo diyan? Bakit nandyan pa rin tayo sa death na yan, mga kapatid? In fact, ang Lord, nandyan na lahat. Available na ang eternal life. Nasayo na ka sa akin, mga kapatid. Pero meron pa rin available na isa. Kung hindi tayo mag-ingat. Yan yung, kung mayroong eternal death, ay mayroong eternal life, mayroong eternal death, mga kapatid. At yan yung punta, mga kapatid, kahit sino, Kristiyano o hindi Kristiyano, kung hindi tayo mag-iingat. Dahil ang kalaban, mga kapatid, mayroon siyang maraming ginagamit yan. At yun yung sabi ko kanina, kung hindi tayo mag-ingat, ang kalaban natin, hindi mga sakit, mga kapatid. Ang enemy natin is death. Hindi yung enemy natin is mga sakit, hindi po mga kapatid. Gamit lang ng kalaban yan para mag-distract po tayo sa pananampalataya natin. Kaya si Lord, ang kapangyarihan mga kapatid natin is si Lord. Binigyan tayo ng kapangyarihan mga kapatid na makongker yan. Na matalo natin yan mga kapatid. Amen? At si Lord, hinanda na lahat yan. The time, mga kapatid, na si Lord, na-resurrect siya, nabuhay siya sa libingan mga kapatid, that the time na yung enemy, yung dead mga kapatid, namatay na. Amen? Pero meron tuso pa rin mga kapatid. Yan yung sabi ko si Tanay, matuso yan mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sabi niyan, Romans, so letting our sinful nature control your mind leads to death. Ito mga kapatid, yung ingatan natin. Kasi ito, nandito pa rin tayo sa flesh. At ito yung iningatan natin, mga kapatid. Hindi tayo basta pakampante lang, Kristiyano ako, sir. Matibay ito, sir. Wag mga kapatid, tayo magbibitaw ng ganitong mga salita na hindi tayo nag-iingat. Ang bitawan natin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Lord. Amen? Pero meron sinabi ng Bible, sabi dyan, but letting the Spirit controls your mind leads to life and peace. Merong Holy Spirit, mga kapatid, na pag yan ang nag-lead sa atin, sa araw-araw ating buhay, wala tayong ibang mapupuntahan kundi buhay na walang hanggan. Kasi hindi na ito napokontrol sa atin. Hindi na ito yung sinusunod natin, kundi yung Holy Spirit. Kaya pagka umaga, pag-gising natin, come Holy Spirit sa buhay ko. At sa buong araw na ito, ikaw na mag-control sa buhay ko. Ikaw na ang mag-lead sa akin. Dahil ikaw ang mag-lead sa lahat ng katotohanan sa akin. Yan yung binigay ng Lord sa atin, mga kapatid. Dan tingnan natin ang napakabuti ang Lord. Nung na-resurrect ang Lord, mga kapatid, nung nabuhay siya, na-resurrect siya, hindi tayo iniwan ng basta ulila, sabi ng Bible. Nag-iwan siya ng
isang mga aliw, isang comforter, a great teacher and a great comforter, mga kapatid. At yung mag-lead sa atin ng lahat ng katotohanan, yan yung Holy Spirit. At hindi lang tayo lead sa katotohanan, kundi i-empower tayo, mga kapatid, para makonquer itong death. Yan ang tumutulong sa atin. Hindi natin kaya itong death na ito na conquer sa ating sariling kakayahan. Sa sarili nating katalinuhan. Kasi wala tayo dyan. Ang makatulong lang sa atin ay yung banal na Espiritu. Kaya pagsikapan natin na pagharian tayo ng Holy Spirit. Pero mag-ingat, sabi ng Bible, test the Holy Spirit. Huwag basta maniwala kung ano yung sinasabi kung sino-sino na siya ay pinagharian ng Holy Spirit. Tingnan natin, mga kapatid. Test every spirit. Hindi lahat ng Espiritu galing sa Diyos. Sabi ng Bible, mga kapatid. Hindi galing po sa akin yun. Sinabi ng Bible. Kaya test the Spirit. Kung ang tao, sinasabi niya na filled ng Holy Spirit, at ang lumalabas sa kanyang bibig malalaswa, sa tingin mo kaya, ang Holy Spirit na yan galing sa Diyos? No, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin hindi sa malaswa magsalita. Ang Espiritu na galing sa Diyos, mga kapatid, walang ibang hangad kundi magmahalan. Inyong fruit the Holy Spirit. Sinabi sa Ephesians, love, long-suffering, meekness, yun yung mga kapatid. Pero ang tao na ang sinasabi niya ay filled ng Holy Spirit, pero yung lumalabas sa kanyang bibig, puro naman kalaswaan, nag-assume na mayroon mang mangyayari, nagpo-proclaim na may nangyayari, wala naman nangyayari, mga kapatid. False yan. Ingatan natin yan, mga kapatid. Test every spirit. Ang Espiritu na galing sa Diyos, walang ibang hangad kundi glorify the Lord. To glorify the Lord, mga kapatid. Walang Espiritu na ang hangad niya magkawatak-watak. Walang Espiritu lang sasabihin niya na iwasan mo siya. Hindi mo yan kaisa. Mga kapatid, walang Espiritu ganyan na galing sa kay Lord. Ang Espiritu na galing kay Lord, magbuklog-buklog yan. Magkaisa, magmahalan, magtulungan, magpakumbaba sa bawat isa. Marunong maturuan sa salita ng Lord, marunong makinig sa kapatiran, ano may yung katayuan mo sa church, mataas ka, overseer ka, bishop ka, makinig ka sa pinakamababa. Yan yung Holy Spirit na gamit kay Lord, mga kapatid. Amen? Kaya ingatan po natin. Huwag tayong pakampante na tayo ay pinagharian ng Holy Spirit. Amen? Palapakan natin ang Lord, mga kapatid. Ay, hindi ko galit ang Kuya Eli. Ganun lang tayo ang salita. Sabi niya dyan, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, in me, mga kapatid. At kung ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi ito nananahan sa atin, anong sabi niya dyan? And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Yun yung Espiritu na namumuhay sa Panginoon Jesus, mga kapatid, yun din yung bubuhay sa atin. Yun yung Espiritu na meron sa atin. Kaya nga yung eternal life, nasa iyo na sa akin na yan. Hawak na natin yan. Because of Jesus. Dahil nagtagumpay na siya. Nakonquer niya na ang death, mga kapatid. Dahil anak tayo ng Lord, kasama po tayo dyan. Sa gloria ng Lord, mga kapatid. Eternal life. Pagbalik ng Lord natin, kasama tayo doon. Maninirahan na tayo doon sa hinanda niyang bahay. Doon sa John 6, sa John, mga kapatid, book of them, mayroong sinabi doon na maghanda siya ng bahay para sa atin. Amen? At yun yung hinahangad kong matirahan, mga kapatid. Sa personal kong pananampalataya, personal kong buhay, yun yung hinahangad ko, yun yung sinasampalatahan kong manirahan doon. Amen? Kaya sabi niya dyan, mga kapatid, sa Romans 8:37,
Sabi niya sa mga dinadanas natin mga kapatid na makahirapan dito, sabi ko na hindi yan yung mga kaaway natin. At dumadanas man tayo dyan, mga kapatid, alam ba, mga sakit karamdaman, mga sitwasyon sa buhay. Ang sabi ng Romans, yet in all these things, lahat ng mga bagay na we are more than conqueror. And gain an overwhelming victory through Him who loved us. Sino yung nagmahal sa atin? Ang Diyos, mga kapatid. So much that He died for us. Namatay sa atin ang Panginoon Jesus, mga kapatid. He conquered the dead, mga kapatid. Namatay sa atin. Kinonquer niya ang dead, mga kapatid, sa katawang tao katulad natin. Dahil pag nandun na tayo sa harapan ng Diyos, wala tayong may dahilan. Hindi natin masabi na, Lord, hindi ko man kasi kinaya kasi tao lang ako eh. No, mga kapatid, ang Jesus natin, ang Panginoong Diyos natin, he-demonstrate kung paano makonquer ang death sa inhuman form. Sa makasalanang forma ng tao. Ikaw at ako, mga kapatid, katulad din ng buhay ng Panginoong Diyos. Nagutom siya, nauhaw siya, inantok siya. Dahil katawang tao siya. Tao siya, mga kapatid. Son of man nga ang tawag dun eh. Dito sa Bible, siya sa son of man. Hindi siya tinawag na son of God. He was a son of man. Dahil anak siya ng tao. Katulad natin siya. Kaya wala tayong may dahilan doon. Halimbawa, nandun na tayo sa harapan ng judgment, mga kapatid, na Lord, hindi ko kasi kinaya kasi tao ako. Kaya hindi ko kinaya kinongker yung dead. Kaya pupunta ako yun sa impyerno, Lord, kasi wala akong kakayahan kasi tao ako. No, mga kapatid. Kaya punta ang Lord natin dito to demonstrate kung paano natin ito i-conquer ang dead, mga kapatid. In fact, He already conquered the dead. Nasa atin na mamimili tayo kung paano natin mabakara na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mamimili na lang tayo. Manampalataya ka o magtas ka dahil sa mga sitwasyon sa buhay. Na-prepare na lahat, mga kapatid. Kaya sabi niyan, yet all these things, we are more than a conqueror. We are more than conqueror. Gain an overwhelming victory. Overwhelming, mga kapatid. Victory through Him who loved us. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin. So much that He died for us. Namatay nga sa atin, para sa atin. Isipin na lang natin, mga kapatid, namatay siya. Inalay niya ang kanyang buhay. Hindi siya nagpakamatay, mga sinasabi ng mga nagpakamatay. No, mga kapatid, hindi siya nagpakamatay. Inalay niya ang kanyang buhay nang dahil sa'yo sa atin. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. To demonstrate, mga kapatid, kung paano pagtagumpayan ang kamatayan, ang patay, ang eternal death, mga kapatid. Sabi natin, wala tayong may rason, wala tayong dahilan na maging sabi mo, tao na ako, Lord. Hindi. Pinakita niya sa atin kung paano. Namuhay sa bilang tao, bilang katulad natin. At nagtagumpay siya, mga kapatid. Natukso siya. Look for. Natukso siya doon, mga kapatid. At pinakita niya doon kung paano pagtagumpayan yung tukso. Lahat ng ginawa ng kalaban sa kanya, ginagawa din sa atin ngayon. At kung di tayo mag-ingat, mga kapatid, ang bagsak natin ay impyerno. Naniniwala ba kayo may impyerno? Sino naniniwala, mga kapatid, may impyerno? Amen? Lahat tayo naniniwala dahil yan ang sinabi ng Bible, mga kapatid. Hindi galing lang sa atin yan, hindi imbento ng tao. Ito yung sinabi ng Bible, buhay na salita ng Lord. Mayroong impyerno. At sino gusto pumunta doon? Wala, amen? Lahat tayo ayaw. Kasi hindi man yung destination natin, amen? Kaya nga tayo mag-iingat. Ang sinabi ng Bible, mag-ingat po tayo. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, ang bagsak natin ay eternal death, mga kapatid. Impyerno ang bagsak po natin. Amen? Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, sinabi niya dyan sa Colossians 5, God disarmed the principalities and powers that were raised against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in Him and in it, the cross, mga kapatid. Kaya sabi ko na wala tayong may dahilan. Kasi dinisarm na yung principalities and powers.
na kumukongker sa atin. Sabi niya dyan, that were raised against us and made a bold display. Hindi niya ito nilihim, mga kapatid. Lantaran po ito na nakita ng lahat ng mga tao nung araw na siya ay naipako sa krus. Just to prepare, mga kapatid, just to give us eternal life. At yan ang paghawakan po natin. Hindi na po tayo pakampante lang. Huwag na natin na hayaan na yung eternal life yung magkukongker sa atin. Bagkus siya yung kailangan na siya, wala na siyang karapatan, wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. Ang mahirap lang sa atin, tayo mga tao, ang mga tao, mga kapatid, binibigyan natin siya ng kapangyarihan. Although conquered na siya, pero binibigyan pa rin natin ng pagkakataon. Dahil nga ito yung sinusunod pa rin natin ito, mga kapatid. Kaya nga hindi tayo nag-iingat. Pero kung mag-ingat po tayo, be vigilant po tayo. Sabi ng Bible, be sober. Be vigilant. Ang sabi ng salita ng Lord. Pinag-iingat din tayo, mga kapatid, ng Lord. Although nandyan siya, pero pinag-iingat niya tayo. Kasi ayaw niya na nawala sa atin yung pinaghirapan niya. Amen. Kahit sino man, mga kapatid, halimbawa, sino gusto mong mawala ang pinaghirapan? Ang regalo niya, sinong gusto mong mawala? Wala, di ba? Amen. So why are believers still conquered by death, mga kapatid? Believers, hindi tinanong na yung mga unbelievers. Dahil ito, mga kapatid, yung unbelievers, kung hindi sila mag-repent, automatic, mga kapatid. Pero tayo, mga believers, why are believers still conquered by death? Ang sinabi, mga kapatid, ng salita ng Lord, sa Proverbs 14:7 niya, there is a way that people think is right, but it leads only to death. Ito yung mahirap. Yung akala natin, yun yung maghantong sa atin sa kamatayan, sa eternal death, mga kapatid. Yung mga prinsipyo natin na mga baluktot, mga paniniwala natin na hindi naman nakalan sa salita ng Lord. Halimbawa, ano ba bukas? November 1, amen? Sa kabila, ano ba yung November 1 sa kabila? Celebrate nila yan, amen? Ang alam ng mga tao, yan ang totoo. Yung mga nag-celebrate yan, mga alam nila yan ang totoo. Kasi sabi niya dyan, there is a way that people think is right. Kaya maraming naliligaw, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, do not lean on your understanding. Mag-rely tayo sa salita ng Lord, mga kapatid. Pag ang isang bagay ay hindi biblical, huwag natin sundin. Yung bukas ba, November 1, nasa Biblia ba yun, mga kapatid? Sa tingin ko, wala eh. Kasi binabasa rin ko itong Bible, hinahanap ko yung November 1 na yan, kung bakit mayroon ka dyan. Pero wala eh. Ngayon ang tanong, sino gustong halimbawa na mapasama sa selebrasyon ng November 1? Kasi yung mga sineselebrate yan sa November 1, yun yung nasa impyerno na eh. Kasi, ano yan, araw ng mga patay. Kasi hindi tayo patay, tayo mga buhay. Eh, dahil kay Lord, dahil meron tayong Jesus. Eh, kaya sabi ko, nung naisip ko ngayon, sabi ko, Lord, purihin ka. Napag-abuti mo, Panginoon. Dahil ngayon pa lang, Lord, kami naniniwala na hindi kami pupunta doon. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid, dahil nandito ang salita ng Lord. Binabasa natin ito, sinusunod natin ito. Wala tayong rason. Walang rason ng Lord. Amen? Kaya mag-ingat po tayo na kahit believers, mga kapatid, meron pa rin tayong mga pinaniniwalaan ng mga hindi nakalan sa salita ng Lord. Kaya lagi natin basahin itong salita ng Lord, itong Biblia, mga kapatid. Lalong-lalo na yung halimbawa, pag yung gusto ng araw-araw na buhay natin, yung ma-remind yung totoong buhay natin sa bilang Kristiyano, basahin natin ang Proverbs, mga kapatid. He reminds us everything. Yung Proverbs na yan. Yung wisdom, kung paano mamuhay sa mundo na to. Ilid tayo niyan, yung Proverbs na yan.
ng buhay na matuwid. Kung paano mamuhay, paano rumispeto, paano magsalita, paano kumilos, paano makisama sa magulang, sa nakakatanda, lahat, mga kapatid, nandyan lahat. Basahin po natin ang Proverbs. At hindi lang ang Proverbs, buong Biblia, basahin po natin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So why are believers still conquered by death? Dahil sabi niya ng Proverbs 14:12, there is a way that people think is right, but it leads only to death. Kaya nga po tayo nakakonquered ng death, mga kapatid. Amen? Ito yung sinabi ko kanina, mga kapatid, pag hindi tayo mag-iingat. Itong John 10:10, mga kapatid, ang sinabi niya dyan, the thief does not come except to steal and kill and to destroy. Ito mga kapatid, yung ginamit ng kalaban to tempt Jesus. At yung sinulat, mga kapatid, ni Apostle John, sinamares niya doon sa kanyang panulat. Diyan, sa 1 John 12:16. Kaya wala tayong rason, mga kapatid, dahil na pagdating, sabi ko, wala tayong may rason kay Lord na hindi natin kinaya. Dahil yung estilo, mga kapatid, nung kalaban, nung tinempt niya ang Lord doon sa wilderness, yan din ang estilo niya ngayon sa atin. Yan yung strategies niya sa atin ngayon. Ang ginagamit niya, wala nang iba. Steal, to kill, to destroy. At sinamaras ni Apostle John, yun din si Apostle John, sumulat dyan, sabi niya, lahat yan sa mundo, lahat yan ang gagaling. Gawa ng mundo lahat yan. Kaya sabi niya, do not love the world. For the things is in the world, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kasi hindi ito yung para sa Panginoon. Mundo na to, mga kapatid. He created the world, mga kapatid. Pero ang ibig sabihin ng mundo, mga kapatid, hindi itong mundo na create niya. Yung mundo, mga kapatid, sinasabi dyan, sa Bible na yan, yung sistema ng mundo. Napaka-corrupt na mundo, mga kapatid. Napaka-corrupt na sistema. Kasi kung ayaw niya nung word na yan, itong mundo na, hindi wala na tayo rito. Kaya lang, create niya itong word na to para sa atin, mga kapatid. At ang word na sinasabi, yung sistema ng mundo na napaka-corrupt, mga kapatid. Yung sistema na hindi kinikilala ang Diyos. Yung sistema na walang Diyos. Yung sistema na ang Diyos pera. Yung sistema ng mundo na ang nirespeto mga masisikat na artista, mga masikat na mga tao, mga kapatid. Yan yung word. Yan yung mundo, mga kapatid, ng sinabi ng Bible. Hindi itong mundo na to. Kasi ang Lord, kirneg niya to, mahal na mahal niya to. Kaya lang tayo mga tao sumisira dito dahil sa sistemang mali. Kasabi niya dyan, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sabi niya, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Nandiyan yung pride of life, mga kapatid. Hindi yan mawawala yan. And even in the church, nandiyan yan, pride of life. Kristiyano siya, pero mayabang siya. Mag-ingat, mga kapatid. Sa ganong kaparaanan, malalaman din natin. Kasi sabi niyan, I have come that they may have life, and that they may have it more than abundantly. More than abundantly. Sabi ng Lord, John 10:10, ang kanyang salita, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Pero ang sabi niya sa baba, yung sa tuloy niya, sabi ng Lord, I have come, that they may have life. Ang ganda yung sinabi ng Lord dyan, no? Sa taas, kill, steal, and destroy. Pero sa baba niya, sabi niya, I have come. Pumunta siya agad. Dumating siya agad.
Sabi niya, that they may have life and that they may have it more abundantly. At ito mga kapatid, yung strategy ng kalaban na to, ito na ginamit niya kay Lord, ito rin yung ginagamit sa atin ngayon. Wala nang iba yan. Kaya mag-ingat po tayo. Ito yung strategy na dapat natin makita at malaman. Wala nang ibang estilo ng kalaban mo, dyan lang. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Wala na po yan mga kapatid. At yan, yung tatlo na yan, ang sisira sa atin, yung meron tayong pinanghawakan na buhay na walang hanggan kung hindi natin mag-iingat. Kaya be vigilant, be sober, sabi ng Bible. Ingatan po natin mga kapatid. Believers must be aware of all strategies of the devil. Yan yung John 10:10 at saka yung kanina, yung binasa ko kanina. At bakit tayo mga kapatid nasisira? Bakit nawala sa atin yung eternal life? Bakit nakukonquer tayo ng eternal death? Believers should understand the enemy's strategies. Sino yung enemy natin? Is the devil. Yun ang ginagamit mga kapatid. At ito ang kanyang katangian. He is a determined. Masira ka man, masira man ang pamilya mo, wala siyang pakialam. And he is determined. Balik-balikan ka niyan, balik-balikan ka niyan mga kapatid, hanggang sa masira ka. Kaya napaka-importante mga kapatid, napakahalaga itong Biblia. Salita ng Lord, manalangin. Huwag natin kaligtaan itong salita ng Lord. Huwag natin kaligtaan manalangin. Huwag natin kaligtaan mga kapatid ang mag-fasting. Number 1 po yan. Sabi niya yan, he is a deceiver. He wants to devour. He is a destroyer. Kasi sabi ko, wala siyang pakialam yan. Masira man yung pamilya mo, masira ka, ano man meron ka, sisirain yan para ma-distract ka, mawala yung init ng pananampalataya mo, maya wala na, hindi ka na makita sa gawain, hindi ka na makita nagbabasa ng Bible, anong ginagawa mo, nasa kabila ka na. Dahil dito yung nag-iingat. Maraming mga Christian, mga claiming Christian, pero hindi sila nananatili hanggang sa huli. At yun yung mahirap. Kaya nga sabi ko, why are believers still conquered by death? Dahil hindi natin nag-iingat. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng kalaban sa atin. Kapatid tayo na kay Lord ako, Brad. Matibay ito, sir. Pero hindi tayo nag-iingat, mga kapatid. At tayo naman, sabi niya, believers should understand their tendencies. Jeremiah 17:19. Sinabi niya, ang puso ang pinakasinungaling sa lahat. At ito ang sinusunod natin, mga kapatid. Hindi si Lord ang sinusunod natin. Minsan ito puso natin. Ang sinusunod natin, ito kasi nilagay ng Lord sa puso ko. Pero masama ang motibo mo. Galing ba kay Lord yun? Hindi. Galing sa kalaban yun. Sabi niya, we assume we are right. Yes, amen, mga kapatid. Lagi tayong tama. Kasi matalino tayo eh. We trust our heart. We trust our heart. Kaya sabi ko, ito yung ilagay ng Lord sa puso ko, Brad. We tend to wonder and we want to do it in ourselves. Yung tayo lang. Pag wala na ko rito, wala na to. Mga ganun ba? Watak-watak na to. Mga kapatid, sinod natin ang may-ari ng lahat. Wala tayong kakayahan na magyabang. Dahil yan ang sisira sa atin. Kayabangan. Pride of life, mga kapatid. Dito nag-iingat. Lagi nating sinasabi ang sarili natin, ang ginagawa natin. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Pero sabi niya, believers should understand God's purpose for you. Malaga ito, mga kapatid. Ito yung mga reference, cross-reference ng bawat natin, mga kapatid. Sabi, God wants you to stand. Ano man yung katayuan natin, mga kapatid, ang devil, ang kalaban, he is determined, he is deceiver, devourer, destroyer, but God wants to stand, you to stand, mga kapatid. And God wants to deliver you. Tandaan natin yan, mga kapatid. God wants to save you. Mayabang man tayo. Ma-pride tayo. Hindi natin sa kinikilala. Dahil matalino tayo, malakas po tayo.
But God wants to save you still, mga kapatid. Because He loves us. He wants, gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganyan tayo ka-importante kay Lord. Ganyan tayo kahalaga sa Panginoon. Yung meron tayo na kapiranggot na kakayahan, kalakasan, na ginagamit natin sa kayabangan, mga kapatid. But still God, He wants to save you. He wants to save us. He wants to deliver us, mga kapatid. Sa nung meron tayong mga dito. Dahil mahal na mahal po tayo. Ayaw niya, nung ginawa niya, na pinagkalob ng kanyang anak, na mawawala lang sa na mababaliwala lang. Kaya ginagawa niya ang lahat para sa atin na maligtas po tayo. Amen. Kaya ito yung ilagay natin sa isipan natin, sa puso natin, yung strategy ng kalaban. At tandaan po natin, ang Lord natin, mahal na mahal po tayo yan. Amen. Kasi sabi yan, God wants you to stand. God wants to deliver you. And God wants to save you. Ganyan po tayo kamahal ng Lord, mga kapatid. So as a believers, how to conquer the conqueror? Amen? Ano yung conqueror natin? Nagkukonquer sa atin. The last enemy, eternal death, mga kapatid. Paano natin ito i-conquer? Although na-conquer na siya. Pero tayo, mga kapatid, tayo mismo, ito. Si Lord, binigyan niya lahat, nakaprepare na lahat yan. Kung isipin mo, umupo ka na lang, mahiga ka na lang, ano na, relax na. Pero tayo mga kapatid, hindi tayo nag-iingat. Ang akala natin, okay na. Pero meron palang nagkukonquer sa atin natin alam. Sa araw-araw at pamumuhay, meron palang nakasunod sa atin, nakabuntog sa atin na gustong hilain ka. At yung strategy niya na ginagamit niya, yun yung ginamit niya sa ating Panginoon Hesus, mga kapatid. Amen? How? As a believers, how to conquer the conqueror. Amen? Sa Ephesians 6, sabi niya, binigyan tayo mga kapatid ng Bible doon sa Ephesians kung paano. Amen? At ito yung pag-usapan natin. Mahaba na ba? Amen? Sabi niya, finally, be strong in the Lord and in the strength of His power. Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. For our struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly place. Therefore, take up the whole armor of God, so that you may be able to stand on the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand, therefore, and fasten the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. As shoes for your feet, put on whatever will make you ready to proclaim in the gospel of peace. With all this, take the shield of faith, with which you will be able to quench all the flaming arrows of the devil one. Ito yung mga sinasabi ko, kapatid. Yung mga sakit na yan, yung mga problema na yan, mga sitwasyon na yan, hindi yung kalaban natin. Yun yung mga flames, quench the flames of arrows, there's the arrows of the enemies, mga kapatid. Pag tinamaan ka dyan, tapos. Laglag. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword, the word of God. Puri ng Lord, mga kapatid, sa kanyang salita. Amen? So, conquering the conqueror is to know the strategies of the enemy. Hindi mo makukonquer ang enemy mo, hindi mo alaman yung strategy niya. Pag-aralan mo siya. Amen? Alamin mo kung ano yung kahinaan niya. At ang number 1, mga kapatid, lust of the eyes. At yan yung ginagamit ng kalaban sa atin. Sa araw-araw at pamumuhay, yan yung ginagamit niya sa atin araw-araw. Lust of the eyes. Ano yung lust of the eyes, mga kapatid? Bakit? Sabi niya, to kill. Yung kaya na doon sa John 10:10, to kill. Bakit mayroong kill, mga kapatid? Because of jealousy. Yung
ito natin, yung mata natin, ito mga malikot to. Kung ano nakita natin sa iba, gusto natin, meron din tayo. Kung nakita natin na bumili ng sasakyan, bilhin natin ng sasakyan, kasi hindi natin kaya. Magkaroon ng bahay, kuha natin ng bahay. Kasi hindi natin kaya. Makita natin na marami ang buhay, maliit ang sahod natin, inabot din natin. At indyan ang ginagamit mga kapatid na kalaban natin. Kaya sabi niya, know your season. Kung ang season mga kapatid, hallelujah, ay hindi yung tag-ani, huwag mong ipipilit yung sarili mo dun sa tag-ani. Kasi meron tayong kanya-kanyang season in life. Halimbawa, ang kasama mo sa trabaho na promote, huwag mong pilitan na ma-promote ka. Kung hindi mo pa panahon na ma-promote. Dahil dyan nagsisimula ang kasalanan. Kung narinig mo na manager yung kausap mo, naging manager ka na rin. Dahil yung jealousy mga kapatid. At wag natin at gawin natin mga kapatid, know our season. Know your season. Ngayon, dumadanas ka ng pinuputakti ka ngayon ng maraming pagsubok. At nakita mo yung kapatid, ang ganda ng buhay. Nainggit ka na ngayon. Ayaw ko na. Ayaw ko na maging Kristiyano kasi ganito pala magiging Kristiyano. Bakit yun? No? Ang sarap naman ng buhay. Mga kapatid, know your season. Hindi lahat ng season ay hindi lahat ng season mga kapatid ay pare-parehas. Yung season mo, yung season ko, hindi yan parehas. Ako, halimbawa, dumadanas ako ng pagsubok, sitwasyon sa buhay, at ikaw masaya. Ako yung magiging masaya, mga kapatid, dahil masaya ka. At alam ko na yung, meron ako na season na pagsubok, mga kapatid, alam ko na hindi ito magtatagal. Kasi halimbawa, ang season ng mundo, mga kapatid, mayroong kanya-kanyang season yan. May season ng taglagas, may season ng tagsibol, may season ng tagtanim at tag-ani. Ganun din ang buhay natin mga kapatid. Kaya yung season ng tao, huwag mo ipares yung season mo. Kasi dyan nagmumula yung kasalanan. Kaya mag-iingat mga kapatid. Kaya itong mata natin, makasalanan to. Kaya sabi ng Bible na may pang dukitin ng isang mata na rason ng pagkakasala mo kasi ang kumplito ka na humarap sa Lord na makasalanan. Sabi niya, James 4:2, sabi niya says, you want what you don't have. So you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have. Iyon mga kapatid. But you cannot get it. Dahil hindi mo nga season eh. Hindi ba yun para sa'yo? So you fight and wage war to take it away from them. Yet, you don't have what you want because you don't ask for God for it, mga kapatid. Yun yung ingatan natin. Halimbawa, marami kong binigay halimbawa, amen? Tama na yun. Kaya ingatan po natin itong lust of the eyes, mga kapatid. Dahil ito yung maghihila sa atin sa eternal death. Ito yung kukungkir sa atin na hindi natin namamalayan. Proverbs 23, sabi niya, 17 to 18, sabi niya says, don't envy sinners, but always continue to fear the Lord. You will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed, mga kapatid. Ang gawin mo lang, continue to fear the Lord. You will be rewarded, mga kapatid. Hindi, huwag kang mainggit, huwag kang magsilos. Kundi, tumuloy ka lang, maniwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ibibigay niya sa iyo yan. Your hope will not be disappointed. Ako mga kapatid, sa totoo lang, dumadanas kami ng may bahay ko ng pagsubok. Pero alam ko yung hope, yung pananampalataya ko mga kapatid, na hindi na magtatagal yan.
Alam ko yan. Dahil meron tayong Jesus. Amen? Sabi niya, your hope will not be disappointed. Hindi tayo disappoint ng Lord, mga kapatid. Ang gawin natin, mga kapatid, kung meron dito, jealousy, wear the helmet of salvation. Focus on heavenly things. Dahil kung ano yung nakita natin, mga kapatid, yun yung sumisiksik sa isip natin. Kaya sabi niya, the helmet of salvation. Isuot mo yung helmet. Para anuman yung pumasok sa isip mo, hindi mapapasok yan. Diba sa mga war, mga kapatid, yung mga sa gera, meron silang sinusuot para tamama sila sa ulo, hindi nila basta-basta mamamatay. Hindi basta masisira. At ganun din, mga kapatid, yung sinabi ng Bible, wear the helmet of salvation para i-shield itong ulo natin. Kasi ito, mga kapatid, kung ano yung sinisiksik natin sa isip natin, yung magiging mindset natin. Ngayon, kung ang sinisiksik natin masama, mindset natin masama. Kaya sabi ng Bible, wear the helmet of salvation. At sino ang salvation natin? Jesus, mga kapatid. Punuhin natin ito ng Word of God. Punuhin natin ito ng Jesus, mga kapatid. Kahit wala nang ibang words ng Word of God, basta may Jesus sa isip natin, wala nang lulusot dyan na palaso ng kalaban. Kasi may helmet ka, nandiyan ang Jesus. Amen? Sinabi niya dyan, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Punuhin natin ng Word of God, mga kapatid. Ang musik natin. Hindi kung ano-ano lang. Kaya mahalaga na basahin natin ang Biblia. Sabi niya dyan sa Colossians 2:3, set your mind on things above, not on things on the earth. Maliwanag na sinabi ng Bible, mga kapatid. And Hebrew 12:2, sabi niya, says, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to the end. And Romans 12, sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya mahalaga, mga kapatid, na basahin ng Biblia. Isipin natin, siksik natin dito. Hindi mo maintindihan, basahin mo pa rin. Hindi mo maintindihan, basahin mo pa rin, mga kapatid. Ang mahalaga, basahin mo ang Biblia araw-araw. Kasi ang sabi ng Isaiah 55:11, ang sabi niya doon, yung lalabas na salita ng Lord, hindi yan babalik sa kanya na walang kapuluhan. Number 2, the lust of the flesh. Amen? To steal. Do not follow your heart. Sa mundo, ang laging naririnig natin, follow your heart. Pero ano mangyayari? Anong sinabi ng Bible if you follow your heart? Jeremiah 79, sabi niya, the heart is deceitful above all things. Deceitful, masinungaling ang puso. And desperately wicked. So paano mo sundin yung puso mo, mga kapatid? Sinong susundin mo? Yung puso mo? Na purong kasinungalingan ang laman? So nasabi niya, who can know it? Only God, mga kapatid, only Jesus. Hindi ikaw, hindi ako. Only God, mga kapatid, only Jesus. So anong sundin mo ngayon? Puso mo ba? O si Jesus? Kasi sa mundo, sundin mo ang puso mo. Kung mahal mo yan, sige, punta ka doon. Kasi yun ang tinitibok ng puso mo. Yun yung mali, mga kapatid. Kaya sabi niya na may mga ways na akala natin tama. Pero yung akala natin tama, yung pala mag-lead sa atin sa eternal life. Eternal death, mga kapatid. So, for out of the heart comes evil, intentions, murder, adultery, fornication, theft, false witness, and slanders. So, paano mo sundin ang puso, mga kapatid? Sinungaling pa lang puso. Above all things, mga kapatid. Amen? Yung sinabi ng salita ng Lord, wear the breastplate of righteousness. Follow Jesus, mga kapatid. Don't follow your heart. Follow Jesus. Kasi yung sinabi, mga kapatid, ng Lord sa mga apostol niya, come and follow me. Hindi niya sinabi na, come and follow your heart. Meron ba kayong naribasa sa Bible na sinabi ng Lord na sundin niyo ang puso niyo? Wala, mga kapatid. Sinabi ng Lord, come and follow me. And learn from me. Ang sinabi ng Lord, mga kapatid. Kaya sabi niya, wear the breastplate of righteousness. Bakit breastplate, mga kapatid?
Bakit itong puso natin na ingatan natin? Dahil dito, mga kapatid, pag tinamaan ka, halimbawa, nasa gira ka, tinamaan ka na sa puso, mabilis ka lang mamatay. Kaya sinabi niya, wear the breastplate of righteousness. Whose righteousness? Jesus. Ulit, mga kapatid. Isiksik natin dito si Jesus. Yung righteousness of the Lord, mga kapatid. Kaya huwag natin sundin yung puso natin. Don't follow your heart. Kasi kung ano yung dinidesire ng puso natin, mga kapatid. Halimbawa, nakakita ka ng maganda. At gusto mo rin maging babae. Ngayon, ang naipamuhay mo ng mga kapatid, yung babae na. Naging bakla ka na. Kasi yun yung dinidesire mo. Ngayon, sinunod mo yung puso mo. Yun yung pinamuhay mo yun. Kung ano na yung nakita mo, na dinesire ng puso mo. Halimbawa, gusto mo maging manager. Dinesire mo na maging manager ka. Ngayon, ang pinamuhay mo, yung buhay ng manager. Na ikaw naman ay laborer ka lang. Ano nangyari, mga kapatid? Amen? Gusto mo maging, nakita mo, dinesire mo na maging truck driver ka. Pero ang dala mo, Taylor Dan. Electric battery car. Ginawa mo ng buray ng Panginoon, mga kapatid. Yun yung ingatan po natin. Kaya huwag natin sundin yung puso. Follow Jesus. Amen? Kaya sabi niya, wear the breastplate of righteousness. Stand therefore and fasten the belt of truth and around your waist. Put on the breastplate of righteousness. Ingatan po ito mga puso natin. At huwag huwag sundin ang puso. Follow Jesus. Sinasabi ng Bible. Huwag tayong balilang sa sinabi ng mundo na sundin mo ang puso mo. No, mga kapatid. Dahil ito yung nilagay ng Lord sa puso ko. Hallelujah. Yun yung mga ingatan natin mga salita, mga kapatid. Papanlin lang na salita. Papanlin lang na bibig. Papanlin lang na puso. Pero kung sundin natin si Jesus, mga kapatid, walang manliligaw sa'yo. Hindi ka maliligaw. Dahil si Lord ang totoo. Totoo siya. Amen? Ephesians 6:14, sabi niya, my sheep, sabi niya, sa John 4:10-27, sabi niya, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Hindi sinabi niya, they follow their heart. Amen? Wala na sinabi niya, follow their heart. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Maliwanag, mga kapatid, sinabi ng Lord niya, follow me. Don't follow your heart. Amen? Jesus Christ is the righteousness, mga kapatid. 1 John 2:1. Number 3, the pride of life. Ito yung mahirap, mga kapatid. Ito yung natin namamalayan. Nasa araw-araw ng buhay na nagagamit natin yan, nangyayari sa atin yan. Kaya tayo nasisira, mga kapatid. We want to do it ourselves sa pride, mga kapatid. Wala tayong ibang nakita kundi sarili natin. Wala tayong ibang nakitang malakas kundi tayo, sarili natin. Wala tayong ibang nakitang matuwid kundi tayo, sarili natin. Dahil nakita natin yung mga kapatiran, wala na. Tapos na, judgment na agad. Amen? Hindi ka lang nagahit, sasabihin wala ka na. Hindi ka lang nagpagupit, sasabihin wala na. Amen? Yun yung mahirap, mga kapatid. So sabi niya, when pride comes boiling up with an arrogant attitude of self-importance, then comes dishonor and shame. Proverbs 11:2, mga kapatid. Sabi niya, when pride comes, ano yung muna? Sabi niya, boil up with an arrogant attitude. Yung arrogant ka. Amen? Pride is the first step towards destruction. Ano yung pride is the first step towards destruction, mga kapatid. Pride is the first step. Kaya huwag tayo magmayabang. Sabi niya, proud thought will lead you to defeat. Kaya tayo nakukulit na, mga kapatid, dahil ma-pride po tayo. Amen? Kaya huwag tayo mag-pride.
Mas maigi na sabihin na, si Kuya Eli, wala yan. Amen. Kahit sabihin, tingin ng tao sa'yo, walang-wala ka na, hayaan mo lang. Ang mahalaga, hindi ka nagyayabang. Amen? Kahit sabihin nila, ikaw pinakamahina. Ikaw walang alam. Amen? Basta ang mahalaga, sa mata ng Diyos, ikaw ang pinakamalinis sa Kanya. Amen? Yun yung pinakamaganda doon. Sa mata ng Diyos, ikaw yung pinaka-least sa lahat. Pero sa mata ng Diyos, ikaw yung pinaka-mataas sa lahat. Anong gusto mo? Kay Lord, mga kapatid. Amen? Sasabi niya, be like Christ. Para maiwasan natin ang pride, be like Christ. Philippians 2:5. Ang sabi ng Philippians 2:5, magkaroon tayo ng kaparehong kaisipan na katulad ng ating Panginoong Hesus. The same attitude, the same mind that Christ had, mga kapatid. Kaya, ingatan po tayo, ingatan po natin yan. Itong tatlo na ito, ingatan po natin. Walang ibang sinabi kundi si Jesus. Walang ibang sinabi kundi sundin ang Panginoong Hesus. Dahil sa po, mga kapatid, yung nagtagumpay dito sa tatlong ito. Lust of the flesh, lust of the pride, pride of life, and lust of the eyes. Siya po mga nagtagumpay siya. At yan po din yung ginagamit ng kalaban sa atin. At gusto ng Lord, yan din po yung mangyari sa atin. Kung paano nagtagumpay ang Hesus sa atin, Panginoon sa atin, mga kapatid, nung sa itinip ng kalaban, ganun din yung sa atin. Dahil naging aware siya. Tinignan niya yung strategy ng kalaban. Amen? Basahin, tinan niyo yung Luke 4. Basahin niyo po, mga kapatid, nandun yan. Kung paano niya ito kinongker ng Lord yung strategy niya. Yung paano kinuha ni Lord yung strategy ng kalaban. Sabi niya, be strong in the Lord and in the strength of His power, put on the whole armor of God, the whole armor, so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen? The whole armor. Lahat yan, mga kapatid. Marami po yan, yung Ephesians 5:6, mga kapatid, basahin po natin, nandiyan po lahat yan. Kumuha lang po ako ng tatlo. Sabi niya dyan, then the devil led Jesus. Ito yung mga kapatid, tinan po natin to. Kung paano si Lord hindi nagyabang, mga kapatid. Kundi nagpakumbaba lang siya. Sabi niya, then the devil led Jesus to Jerusalem and put him on high place at the edge of the temple area. He said to him, si Satan, he said to him, if you are the Son of God, jump off. Then the scripture says, God will command His angels to take care of you. Hindi, sinabi ng Lord, sige, tinan mo, gagawin ko. Walang sinabi mga kapatid ng Bible. Anong sinabi ng Panginoon? It is also written, their hands will catch you, sabi niya, so that you will not hit your foot on rock. Ang sabi ng Panginoon, Jesus answered, but the scripture also say, you must not test the Lord your God. Amen? Makita natin mga kapatid na hindi nagyabang ang Lord natin. Never mong makita dyan na nagyabang siya. Na pinakita niya na siya yung Son of God. Alam niya na siya ang anak ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi niya ginamit yung pag-anak ng Diyos niya dyan sa parte na yan. Because He knows that He is the Son of Man. Na magpakumbaba siya. At pinakita ng Lord dyan sa atin, mga kapatid, kung paano tayo magpakumbaba. Na anuman yung katungkulan mo, anuman yung nasa likod mo na tawag doon yung backer mo, halimbawa, hindi mo ginagamit. Bagkus nagpakumbaba ka, ginamit niya ang salita ng Lord. At ingatan po natin yung mga kapatid, ang kalaban natin, marunong din niya sa salita ng Lord. At maraming mga kapatid sa church na matalino sa Bible, pero taliwas sa buhay, taliwas sa bibig ang lumalabas. Yan ang ingatan natin. Taliwas sa pamumuhay. Matalino yan, mga kapatid. Satan. Pero walang mas matalino sa anak ng Lord. Amen? Dahil meron tayong Jesus, mga kapatid.
Nandiyan yung Holy Spirit gagabay sa atin. Kaya tingnan natin mga kapatid, yung paano nagpakumbaba si Lord. Hindi niya pinakita, hindi siya nag-jump off mga kapatid. Anong ginawa niya? Huwag mong i-test. Sabi niya, but the scriptures also say, sabi ng Lord, you must not test the Lord your God. Kung sa tingin mo si Lord ma-pride, nagtalon dyan, meron tayo ngayon dito sa church? No, kapatid. Sa panahon na yan, kung si Lord bumigay siya sa pride of life, ano nangyari tayo sa atin ngayon? Wala tayong buhay na walang hanggan mga kapatid. Pero nagtagumpay siya, pinakita niya kung paano magpakumbaba, gamitin ang salita ng Lord. Yun yung dapat mangaramto tayo na pag-uugali. Isa yung Christ. Philippians 2:5 mga kapatid. Amen? Alam mo ba sunod? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Sabi niya, a conqueror defeat his enemy, but one who is more than a conqueror overpower his enemy. A conqueror nullify the purpose of his enemy, but one who is more than conqueror makes the enemy serve his own purposes. Amen? We are more than conqueror mga kapatid. A conqueror strike down his adversary, but one who is more than conqueror make his adversary his slave. Amen? Sa Romans 8:37, conclusion po tayo mga kapatid. Amen? Sabi niya, yet in all these things, we are more than conqueror and gain our overwhelming victory through Him who loved us. So much that He died. He died for us. Amen? Sabi niya, we are more than conqueror because of Jesus. Because of, wala nang iba mga kapatid. Wala nang iba. Because of His love, He gave us the authority to use all His resources. His words, the Bible, the Holy Spirit, and the help of all the angels to conquer the enemy. Amen? And even His name, He allows us to use to conquer everything so that we may be able to stand against the weapon of the devil. Even in His name, mga kapatid. At yan ang meron tayo. Is Jesus. Amen? Wala na tayong ibang pupuntahan, mga kapatid. At mananampalataya ka, hindi mo yan maiwasan ng Panginoon. Nobody can avoid Jesus, mga kapatid. Mananampalataya, anuman yung religion mo, anuman yung tinatay mong prinsipyo, pananampalataya, naniwala ka hindi, no one can avoid Jesus, mga kapatid. Dadaan at dadaan ka sa Kanya. Amen? Amen po mga kapatid.